Ola from Barcelona, inabandon ako yung dalawa kong anak para makipag-date kami ni Mister. Actually, gusto lang talaga namin sulitin ng araw na wala si Jana. Dito kasi once a year, nasa-summer camp ang mga bata simula 3 years old. Isa siyang activity ng school na hindi naman obligated na isamang anak mo. Yun ay kung gusto niya. Meron din mga bata na umiiyak minsan kasi ayaw talaga nila sumama. Pero ewan ko, iba kasi yung pagpapalaki ng ibang magulang dito sa Europe. Parang gusto agad nilang turuan yung mga anak nila na maging independent. Marami naman kasi talaga silang matututunan sa mga summer camp na ganito. Ako nung una, medyo nagulat din ako. Nagwo-worry na baka umiyak yung anak ko doon at hindi makatulog ng maayos. Kaya bago ko sila i-sign up sa mga ganitong activity, tinatanong ko muna sila kung gusto ba talaga nilang sumama. Dahil game na game naman itong bunso ko na 4 years old, ay sige, go na. 2 days and 1 night lang naman ito. 9 sila nung umaga akit ng bus. Kung nakikita nyo, andito lahat ang mga nanay at tatay para mag-wave ng goodbye sa kanilang mga chikiting. Para kami mga ewan dito kasi wave lang kami ng wave ng kamay pero di naman talaga namin alam kung saan nakaupo ang mga anak namin dyan. Tinted kasi yung window. So, minake sure talaga ng lahat na nag-wave sila ng goodbye sa bawat sulok ng bus. Ahora ya nadie hable conmigo. Adeu! Arashi. So pag-alis nga ng base, kumaripas na kami ng takbo. Napansin ko talaga lahat nagmamadali kasi siguro may mga trabaho pa silang pupuntahan. Kami naman ay nagpunta sa shop at nagtrabaho na rin. Pagkatapos ng araw ay sinundot hinatid namin ng panganay ko sa mom-in-law ko. Doon namin siya patutulogin para masolo namin ng gabi. So nagpapaganda ako ngayon dahil may date kami ng asawa ko. Ayan ko, nakikita niya, ayan ah. Oh, sparkling, shimmering, shining. Eto, excited rin si Julia na makabanding ang lola niya. Nagpunta lang kami sa meeting place namin. Triple date ito. We are single tonight. Sinama namin ang dalawang couples pa na parents din ng classmates ng anak ko sa school. Single din sila tonight. Hindi pa ako nagdi-dinner, inuman agad. Very typical sa kanilang ganitong night out. Pupunta sa bars, magkukwentuhan habang umiinom at kumakain ng tapas. Ang tapas is Spanish dishes served as appetizers or snack. Ang word na tapas ay kinuha sa word na tapat, which means to cover or to lead. Checas el pinxo i poses el plat a sobre. Ja està, s'ofegarà el moc. Vale? Jo, ai, sí. Bufa, David. Vale, això, però no bufis tu, Si no, la flama se'n va. Vale? Nasunog yung papel at binugahan pala ni ate yung pagkain namin. Ngayon ko lang napansin habang nag-voice over ako. Kaya pala masarap. Back to tapas. Paano nga ba nausong tapas dito sa Spain? Okay, once upon a time, charot. Based sa aking Spanish teacher na ang asawa ko ay nagsimula daw ito sa isang may-ari ng bar. Sa dami ng langaw at lamok na pumapasok sa baso ng kanyang customers, napaisip siya kung paano niya ito susolusyonan. So ang ginawa ni Kuya, naghiwa siya ng tinapay para pantakip sa mga baso. Noong napansin ni Kuya na kinakain ng mga tao, lalo na ng mga lasing ang tinapay na pantakip, ay doon siya nagsimula na pasarapin pa. So nagdagdag siya ng embutidos o karne kasama ng tinapay. So kinalaunan, nagre-request na rin ng mga customers. Sumikat at naging gawain na rin ito ng maraming bars and restaurants. So yan ang kwento ng tapas. Napaka-interesting, diba? Nakadalawang bote pala kami ng white wine ng mga mommies at nagbe-beer naman itong mga partners namin. After namin dito nagaya naman na lumipat ng bar itong isang mommy. Hindi natuwid ang lakad namin dyan. Hindi na rin kasi ako sanay uminom. Nag-enjoy kami ni Mister at nag-usap nga kami na kailangan daw namin humanap ng oras pa para sa isa't isa to strengthen our bond at mapanatiling apoy sa aming relasyon. Totoo nga naman, hindi dapat natin kinakalimutan ang mga partners natin kahit may mga anak na tayo. After naman dito, gusto naman mag-club ng isang mommy ko. Hindi na nga siya makalakad ng tuwid, sasayaw pa. Dahil Thursday at lahat ay may mga trabaho pa kinabukasan ay nag-decide na kami umuwi ng bahay. Bago umuwi ng bahay, nagpa-car wash muna kami. Nagatnan kasi namin ng kotse na nababalutan ng ipot ng ibon. So guys, hanggang dito na lang muna ang video natin for today. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod. Adios!